Kamusta mga ka-BRN Stories? Narito po muli si Miss Hanalet, ang inyong narrator na magdadala sa inyo sa iba't ibang makabagbag damdamin, kapanapanabik, at kakaibang mga kwento dito sa ating channel. Ang istoryang maririnig ninyo ay isinulat ng aming mahusay na manunulat na si Miss Jen Garcia, na nagbibigay buhay sa mga karakter at pangyayaring siguradong tatatak sa inyong puso at isipan. At kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng emosyon, inspirasyon at aral sa buhay, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads natin. Maraming salamat sa inyong suporta at simulan na natin ang ating kwento. Nagngingit-ngit sa galit si Elena nang matanggap ang mensahe ng kakambal na si Aya. Kasalukuyang nasa Maynila ang kakambal niya dahil inampun ito ng isang mayamang pamilya. Pinaampun ito ng nanay niya noong mga bata pa sila dahil sa kahirapan. At ngayon ay nalaman niya na minamaltrato pala si Aya ng pamilyang kumupkup dito. Mga walang hiya sila. Huwag kang mag-alala, kambal. Pupunta ako riyan para kunin ka sa ayaw at sa gusto ni nanay. Sinubukan niyang tawagan ng kakambal, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Naisip niya na malamang abala si Aya sa paglilinis ng buong bahay. Ayon kasi sa kakambal, ginawa raw itong katulong at minsan lang kung pakainin. Helena, anak! Tulungan mo nga ako rito sa mga pinamili ko. Mamaya iluluto ko na itong mga banana cue para mailako ko na. Nakasamba ko lang mukha na sumunod si Helena at padabog na nilagay sa mesa ang mga pinamili. Anong problema? Bakit parang ang init na naman ang ulo mo? May nakaaway ka na naman ba kanina sa palengke? Ikaw bata ka, bawas-bawasan mo yung tapang mo at nang pare-pareho tayong matahimik. Nay, bakit niyo ba pinaampon ang kakambal ko? Ano? Bakit mo ba naitanong yan? Ang tagal na nun. Maganda ng buhay ng kapatid mo ngayon kaya wag mo nang ungkatin pa. Hindi niyo ba siya namimiss? Ikaw ang ina niya at anak niyo siya. Bakit parang hindi niyo man lang siya iniisip? Ano ka bang bata ka? Bakit bigla mong inuungkat ang tungkol sa usaping yan? Gaya ng sinabi ko, maganda ng buhay niya kaya wag mo na siyang iniintindi. Ano bang ingay yan? Ang aga-aga nagtatalo kayo. Lumabas ang noon ay kakagising lang na tsuhin ni Yelena. Nagreklamo pa ito nang walang makitang pagkain sa mesa. Kung nagluto na lang sana kayo ng agahan, hindi yung nagtatalo pa kayo. Eh kung nagtatrabaho ka lang, sana may pagkain ka ngayon. Ano? Hoy, ikaw bata ka. Huwag mo akong pinagmamalditahan ha. Tama na nga yan. Bakit bang init ng ulo mo ha, Yelena? Pati mga tao rito dinadamay mo. Gusto kong pumunta sa Maynila, Nay. Gusto kong sunduin si Aya. Ano? Lahihibang ka ba? Paano mo naman gagawin yun? Saan mo siya hahanapin? Hindi ko nasabi sa inyo na matagal na kaming may kontak ni Aya. At inamin niya sa akin na minamaltrato siya ng pamilyang umampun sa kanya. Nay, gusto ko siyang kunin at iuwi rito para makasama na natin siya. Gulat na gulat ang nanay niya at hindi makapagsalita. Ano? Iuwi mo rito? Dagdag palamunin na naman. Hayaan mo na siya roon. Ang importante, pinapakain siya. Hirap na nga tayo, magdadagdag ka pa. Kapatid kong pinag-uusapan natin dito. At kung nagtatrabaho ka lang sana, hindi tayo mahihirapan. Kaso palamunin ka namin ni nanay, ang laki-laki ng katawan mo, ayaw mo magtrabaho. Hoy, nakakapag-akyat din ako ng pera dito sa bahay. Ano? Yung kakarampot na napapanalunan mo sa sugal? Hindi biyaya ang pinapasok mo rito kundi peste. Kaya tayo minamalas dahil sa mga bisyo nyo. Ikaw, wala ka na talagang galang sa akin ah. Ang yabang mo na porket nag-aakyat ka ng pera rito sa bahay ah. Hoy Minda, pagsabihan mo yung anak mo. Kung gusto mong igalang kita, magtrabaho kayo at huwag kayong magpabigat sa amin ni nanay. Akmang susugurin na siya ng tiyo niya, pero umawat si Aling Minda. Tama na nga kayong dalawa. Hindi makakatulong ang pag-aaway nyo. Hindi natin ikayayaman yan. Sige na, Yelena. Sunduin mo ng kapatid mo kung yun ang gusto mo. May kaunting pera kong naipon dyan. Idagdag mo sa pamasahe mo. May pera ka pala. Sabi mo sa akin wala. Damot mo. Kuya naman, itigil mo na yung pagsusugal. Sikmura mo nang unahin natin bago ang bisyo mo.
Buwisit na buhay to. Mga buwisit kayo. Pagkatapos ay iniwan na sila ng tiyuhin niya. Salamat, Nay, at pumayag kayo na iuwi ang kapatid ko rito. Sana lang matanggap ako ng kapatid mo. Sana mapatawad niya ako. Ako ang ina niya, kaya dapat ginampanan kong obligasyon ko sa kanya. Sigurado ako, Nay, na maiintindihan ka ni Aya. Napakabait po niya, Nay. Sa wakas, makakasama na natin siya. Wala nang inaksayang oras si Elena at lumuwas na nga siya ng Maynila. At dahil first time makarating ng Maynila, hindi niya mapigilan ang humanga sa malalaking building na nakikita. Nasa telebisyon niya lang napapanood. Sinubukan niya ulit na kontakin si Aya, ngunit bigo na naman siya. Nabanggit ni Aya na sa Makati ito nakatira, ngunit hindi niya alam ang eksaktong address. Naisipan niyang magtanong sa taxi driver, ngunit maging ito, nalito sa sinasabi niya. Basta kuya, puro raw mayayaman ng mga kapitbahay nila, mga politiko at mga negosyante. Meron pa nga raw artista eh. Pinasakay siya ng driver sa taxi at hinatid sa lugar kung saan malalaki at naggagandahang bahay ang nasa paligid. Hindi siya sigurado sa lugar na pinaghatiran sa kanya. Ngunit kung kailangan niyang ikutin ang buong Makati, makita lang ang kapatid, gagawin niya. Nagpa siya muna siyang magpahinga dahil napagod siya sa biyahe. Nang mapansing isang van ang huminto sa di kalayuan, lalapitan sana iyon ni Elena para magtanong. Ngunit nagulat siya nang ang Tiyo mansion niya ang lumabas, kasunod ang dalawa pang lalaki. Tiyo, anong ginagawa niyo rito? Siya na ba yung pamangkin mo, Mansya? Ayos, ang ganda. Paldong-paldo si boss ito. Tiyak matutuwa yun. Kinabahan si Elena. Hindi niya gusto ang narinig sa lalaking balbas sarado na kasama ng tiyuhin niya. Anong sinasabi niya, Tiyo? Pasensya ka na, pamangkin. Lubog na ako sa utang kaya naisip kong ipambayad ka. Huwag kang mag-alala. Mabait si boss. Siguradong buhay reyna ka dun. Hindi ka na maghihirap kaya sumama ka na. Baliw ka? Paano mo nagagawa to? Pamangkin mo ako. Anak ako ng kapatid mo, kadugo mo ako. Dahan-dahang napapaatras si Elena habang papalapit naman sa kanya ang mga ito. Mali ka. Dahil hindi kita kadugo. Hindi ko totoong magulang ng nanay mo. Ampon lang nila ako. Kaya pala ibang-ibang ugali mo kay nanay. Sino mga demonyo kayang magulang mo? Nasa alanganing sitwasyon ka na nga. Ang tapang-tapang mo pa rin. Sige na, kunin nyo na siya. Sinugod siya ng isang lalaki at kaagad na nahawakan. Pinilit niyang magpumiglas, kaya napasalampak na siya sa sementadong daan. Ang ganda mo namang tignan sa posisyon mo. Parang bigla akong nag-init. Mansyo, pwede ko bang tikman tong pamangkin mo? Humalakhak pa si Nardo pati ang mga kasamahan nito. Imbes na matakot, lalo lang nag-init sa galit si Elena. Isang palaka ang namataan niya kaya dinampot niya iyon, saka sinalaksak sa nakabukang bibig ni Nardo. Ayan, kumain ka muna ng palaka, buwisit ka! Halos mabaliw si Nardo sa paghiyaw at nagkandasuka-suka. Mabilis siyang tumayo at walang lingon likod na tumakbo. Kaagad naman siyang nakalayo at nang may makitang sasakyan, pilit siyang sumuot sa ilalim nun. Narinig pa niya ang mga yabag ng paa ng mga humahabol sa kanya at huminto pa sa tapat ng sasakyan kaya halos hindi siya humihinga. Hanggang sa umalis na rin ang mga ito. Saka lang siya lumabas sa pinagtataguan nang dumilim na. Nagpanik na si Elena at hindi na alam kung saan pupunta. Natatakot siya na muli niyang makasalubong ang mga humahabol sa kanya. Isang mansyon ang namataan niya na may grills na gate. Umakyat siya roon at nang makapasok, pumwesto siya sa may halamanan at humiga hanggang sa nakatulog siya. Kinaumagahan, nagising si Elena nang maramdamang may sumisipa sa binti niya. Hoy, gising! Pwisit ka! Nandito ka lang pala, kahapon ka pa namin hinahanap. Naalimpungatan naman si Elena at kaagad na pabangon. Luminga sa paligid at pilit inaalala kung nasaan siya. Nagtago nga pala siya sa mansyon na ito at nakatulog. Muling napunta ang atensyon niya sa babaeng kaharap nang hilahin nito ang buhok niya. Aray! Ang sakit ah! Bakit ka ba nananabunot? Ano bakit? Ako dapat ang magtanong. San ka galing at bakit buong maghapon kang wala? Iniwanan mo mga trabaho mo rito. Litong-lito si Elena dahil kung kausapin siya ng babaeng kaharap, para bang kilalang kilala siya nito. Naku miss,
Hindi ko alam ang sinasabi mo. May humahabol sa akin kahapon kaya nagtago ako rito. Pero pasensya na kung bigla akong pumasok rito. Aalis na ako. Hinila ni Dara ang braso niya. Anong pinagsasabi mong babae ka? Ano to, baliw-baliwan ka, ganon? Para makatakas sa mga trabaho? Ikaw kaya tong baliw. Hindi naman kita kilala eh. Nagulat si Dara sa naging sagot niya. Anong sabi mo? Ako baliw? Lumalaban ka na ngayon. Pinagmasdan siya ni Dara mula ulo hanggang paa. Ew! San ka ba galing at bakit ganyan ang suot mo? Parang basahan. Tsaka, ba't parang umitim ka? Sama nung babaeng to. Pintasera. Eh kasi sa palengke ako nagtatrabaho kaya nangitim ako. Gets mo? Namilog ang mga mata ni Dara at natutup ang bibig na tila ibig matawa. Palengke? Anong pinagsasabi mo? May lagnat ka ba? Nabagok ba yung ulo mo? O resulta yan ng hindi mo pagkain? Muling nalito si Yelena at napaisip dahil mukhang baliw ang may-ari ng napuntahan niyang bahay. Ano bang ingay yan? Nanlaki ang mata ng ginang nang mapatingin kay Yelena. Nandito ka lang pala? Pinagtataguan mo ba kami, ha? Ay, nako, isa pang baliw. Tumalikod na siya para umalis, ngunit muling hinila ni Dara ang buhok niya. Ano bang problema mo? Bakit ang hilig mong manakit? Ubod lakas niyang tinulak si Dara, kaya napasalampak ito sa lupa at nanlaki ang mata na napatingin sa kanya. Nakita mo yun, Mommy? Tinulak niya ako. Lumalaban na siya. Galit na galit si Mrs. Olivia at akmang sasampalin siya, ngunit napigilan niya ang braso nito. Pati ako sasaktan mo rin? Wala kang utang na loob. Hoy, Aya, kami ang nagpalaki sa iyo at nagpaaral, kaya dapat lang na tumanaw ka ng utang na loob. At magagawa mo lang yun kapag nagtrabaho ka rito sa bahay. Biglang nanghina ang tuhod ni Yelena dahil sa pangalang binanggit ng ginang. Anong sabi mo? Aya? Patulak na binitawan niya ang ginang at kaagad na napalinga. Bigla niyang naisip na posibleng napadpad siya sa tirahan ng pamilyang kubupkup sa kapatid. Binanggit mo pangalang Aya. Nasaan ang kapatid ko? Nagtatakang pinagmasdan siya ng mag-ina. Anong pinagsasasabi mo? Ikaw si Aya, di ba? Naluloka ka na ba? Kanina pa siya ganyan, Mom. Ang weird. Mukhang nababaliw. Resulta yata yan ang hindi mo pagpapakain sa kanya ng buong araw. Nagtawanan ng mag-ina. Paano ko siya hindi parurusahan? Eh nahuli ko siyang kumukuha ng pagkain sa ref kahit hindi pa tapos sa mga trabaho niya. Nakuyom ni Yelena ang kamao at tila gusto nang maiyak dahil sa kalupitan na sinapit ng kakambal niya. Look, Mommy, parang gusto niya ulit tayong saktan. Sige, subukan mo at ipapapulis kita. Marami akong kilalang pulis. Sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan. Tila natauhan naman si Yelena at pilit na kinalma ang sarili. Ayaw niyang makulong. Hahanapin pa niya si Aya na sa tingin niya ay nawawala dahil napagkamalan siya ng mga ito. Aalis na sana siya ngunit pinigilan siya ni Mrs. Olivia. Saan ka na naman pupunta? Hindi ka pwedeng umalis. Sige, subukan mo at ipapadala kita sa mental kasi mukhang nababaliw ka na. Ay, sana nga mabaliw na siya para mapunta na sa atin yung pera na pinamana sa kanya ni Dad. Hindi ako baliw. At lalong hindi ako si Aya. Kapatid niya ako at nandito ako para sunduin siya. Nagtawanan ng mag-ina, kaya sa tingin niya, hindi niya napaniwala ang mga ito. Nagsasabi ako ng totoo. Mga puwisit kayo? Inapin niyo yung kakambal ko? Ama ng drama. Kung style mo yan para makatakas sa mga trabaho, pues hindi yan uubra. Ala, balik sa trabaho. Pilit siyang hinila ng mag-ina, habang pilit niya ring kinukumbinsi ang dalawa na hindi siya si Aya, ngunit tila bingi na ang mga ito. Ano nangyayari dito? Mom, ano na naman ba yan? Tila gustong malaglag ng underwear ni Yelena nang mapatingin sa gwapong lalaki na nagsalita. Hindi siya makapaniwala na may ganoong nilikha pala si Lord. Sobrang gwapo. Kahit sa lubong ang kilay at nakasimangot ito, hindi pa rin noon na itago ang taglay nitong kagwapuhan. Kinakausap lang namin tong si Aya. Hindi na naman kasi nalinis yung CR eh. Naglakwat siya na naman yata. Lumapit ang binata kay Yelena. Bakit na palagi ka nalang gumagawa ng gulo? Araw-araw na lang maingay dito sa bahay dahil sa'yo. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Walang kwenta. Nagtagis ang bangang ni Yelena. Ang kaninang paghanga, kaagad na palitan ng galit. Parang gusto niyang magwala dahil kahit isa,
Walang kakampi ang kakambal niya. Buti nga sa'yo. Ano nang gagawin natin sa baliw na to, Mami? Ay ano pa ba? Ipasok na yan at baka tumakas na naman. Kinaladkad ng mag-ina si Yelena sa loob at dinala sa isang kwarto. Ayusin mo muna yung sarili mo at maligo ka. Ang baho at ang dungis mo. Pagkatapos, bumaba ka na at magluto ng agahan. Pagkatapos ay pabagsak nitong sinara ang pinto. Nakita niya sa side table ang litrato ni Aya, kaya dinampot niya iyon. Pasensya ka na, kambal, kung nahuli ako ng dating. Nasaan ka na ba? Bakit ka umalis? Bakit hindi mo ako hinintay? Tuluyan ng napaluha si Yelena dahil sa kaawa-awang sinapit ng kakambal. Nagpasya siya na manatili muna pansamantala sa mansyon sa pagbabakasakaling uuwi rin ang kakambal. Sa ngayon ay magpapanggap muna siya bilang si Aya. Naligo siya at nagbihis. Nagsusuklay siya ng buhok nang bumukas ang pinto at pumasok si Dara. Hoy, Ampon, bakit ba ang tagal mo? Bilisan mo at gutom na kami. Pinigilan ni Yelena ang sarili na mainis at nagtimpi muna. Hoy, naririnig mo ba ako? O nabingi ka na dahil sa paghampas ko ng walis tambo sa tenga mo ng isang araw? Ang sabi ko, bilisan mo riyan. Bigla ay nagpantig ang tenga ni Yelena dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ganoon pala kabrutal kung sakta ng mga ito si Aya. Anong sabi mo? Hinampas mo ako sa tenga? Nanlilisik ang mata niya nang lumapit kay Dara, kaya napaatras naman ng dalaga. Anong gagawin mo? Lalaban ka na, ha? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo ako hinampas sa tenga ng walis tambo? Nakalimutan mo na? Ang bagal mo kasing kumilos. At hindi mo kaagad sinunod ang utos ko. Dahil lang doon, pinalo mo na ako sa tenga. Bakit sobrang bayolente ninyo? Mga baliw ba kayo, ha? Kami? Baliw? Hoy, I know na medyo weird ka ngayon pero sumusobra ka na. Baka patulan na kita at yung isang tenga mo naman ang hampasin ko. Subukan mo ulit akong saktan. At yung tenga mong pipingasin ko, gusto mo? Napalunok si Dara. Halata ang pagkabahala sa mukha nito. Bakit ba bigla kang tumatapang ngayon, ha? Dati, sinusubsub pa kita sa inodoro, umiiyak ka lang. Ha, alam ko na. Nalaman mo na siguro na may makukuha kang mana, no? Pero sorry ka, malabo nang makuha mo yon. Asa ka pa. Hindi ganap na naintindihan ni Yelena ang tungkol sa mana ng kakambal. Wala siyang paki sa pera. Ang mahalaga ay makita niya ang kapatid para makauwi na sila. Wala akong paki sa pera niyo. Saksak niyo pa sa baga niyo. Huwag nga ang plastic. Alam naming patay gutom ka. Galing ka nga sa mahirap na pamilya, di ba? Kahit mahirap kami, hindi kami masamang tao gaya niyo. Mga walang konsensya. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Magluto ka na lang, okay? Kahit ano pang sabihin mo, no choice ka dahil nandito ka sa pamamahay namin. Pilit na kinalma ni Yelena ang sarili. Kailangan niya munang makisama sa mga ito. Isa pa ay, gutom na rin siya. Pinagluto niya ng pagkain ng mag-ina. Habang nagluluto ay may naisip siyang kalokohan para kahit papano, maiganti niya ang kakambal. Naisipan niyang duraan ang nilulutong sunny side up na itlog. Pasalamat kayo, hindi ako aswang. Kundi hinawaan ko na kayo. Nang ihain niya ito sa mag-ina, hindi niya mapigilan ang matawa habang pinapanood ang mga ito na kumakain. Ano, masarap ba? Alam niyo kasi, may special ingredients akong hinalo para sumarap yan. Gusto niyo bang malaman kung ano? Napahinto sa pagkain ng mag-ina at napatingin kay Yelena. Siyempre, lason. Maya-maya lang, titirik na mga mata niyo at mangingisay kayo habang bumubula ang bibig na parang mga kawawang mga daga. Humalakhak pa siya ng malakas, ngunit bago pa makapag-react ang dalawa, kaagad niya iyong binawi. Biro lang. Sige na, kumain na ulit kayo. Wala naman talagang lason yan. Pagkatapos ay iniwan na niya ang dalawa. Baliw ba ang babaeng yan? Mukhang ganun na nga, Mommy. Kanina pa siya weird. Nakakatakot. What if saktan niya tayo
At lagyan nga niya ng laso ng pagkain natin. Dali na kayo natin siya sa mental. Mukhang nabaliw na siya sa mga pinagagawa natin. Eh di mas lalo natin siyang baliwin para mapunta na sa atin ang perang mamanahin niya. Narinig yun lahat ni Yelena at nakaramdam na naman siya ng labis na inis sa mag-ina. May nabuo sa isip niya. Mananatili siya sa mansyon para ipaghiganti ang kakambal. At syempre, hindi niya rin paliligtasin si Sanjo na alam niyang may bahagi rin sa pagpapahirap kay Aya. Humanda kayo sa ganti ng isang probinsyana. Kinagabihan, naisipan ni Yelena na tumambay muna sa terrace. Nagbabaka sakaling bumalik ang kakambal. Ngunit kaagad na pasimangot nang si Sanjo ang nakita niyang dumating. Sinumaan niya ng tingin ng binata, ngunit nilampasan lang siya nito. Naalala niya ang sinabi ng binata kaninang umaga, kaya nagngit-ngit na naman ang kalooban niya at tinawag niya ito. Hoy lalaki! Napahinto sa paglalakad si Sanjo at may pagtataka sa mukha na nilingon siya. Ako bang tinatawag mo? Sino pa ba? Ikaw lang naman ang lalaki rito. Eh baka naman bakla ka. Are you serious? Wait, ano bang problema mo? At bakit ka ganyan makipag-usap? Paano ba ako makipag-usap sa'yo dati? Yung may po at opo? O baka naman nagbe-bless pa ako sa'yo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi totoong wala akong kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Wala ka ring bayag. Mamas boy. Tinawag mo akong mamas boy? Kilala mo ba talaga ako? Dahan-dahang lumapit sa kanya si Sanjo, kaya kaagad siyang pumosisyon at itinaas ang kamao. Sige lang, lumapit ka. Subukan mo kung saktan, hindi kita aatrasan. Lumarawan ang pagtataka at pagkalito sa mukha ni Sanjo, saka ito natawa. Why do you act so weird? Ano mong nakain mo? Walang nakakatawa. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Hindi na ako ang dating Aya na pwede niyong apihin. Lalabanan ko na kayo. Matagal bago nakaimik si Sanjo. Bakas sa mukha ng binata ang labis ng pagtataka. Well, that's good. Yan talagang matagal ko nang hinihintay sa'yo. Good luck. Ha? Anong good luck? Teka, yun lang yun? Hindi ka ba magre-react sa sinabi ko? Hindi mo ako sasamaan ng tingin at duduruin? Hindi mo ako sasabihan ng, Hoy, patay gutom na ampon. Wala kang karapatan na pagbantaan ako dahil hindi mo ako kaya. Yung mga ganong linyahan ninyong mga mayayaman. Lalo lang nangunot ang noo ni Sanjo. Nakakatawa ka. Diyan ka na. Matutulog na ako. Hoy! Seryoso ako sa sinasabi ko. Huwag mo akong baliwalain. Ngunit hindi na siya pinansin ni Sanjo. Nakakainis ang lalaking yun. Akala niya siguro nagbibiro ako. Manda ka talaga sa akin, lalaking walang bayag. Nang marating ni Sanjo ang sariling silid, napaisip siya. Sobrang naguguluhan siya sa ikinikilos ni Aya. Nakakapanibago. Para siyang ibang tao. Noon pa man, naiinis na siya kay Aya. Hindi dahil sa ampon ito, kundi dahil sa hindi ito marunong lumaban. Tahimik lang at walang kibo kahit sinasaktan ng mami at ng kapatid niya. Wala na ang daddy nila kaya wala nang kakampi si Aya. At wala siyang balak na pumalit sa pwesto ng dad niya bilang tagapagtanggol nito. Naiinis siya sa mga taong may hina. Ngunit kanina, ay talagang nasurpresa siya sa ikinilos ng dalaga. Kinabukasan, paalis na siya para pumasok sa office nang maramdaman niyang may tumapik sa likod niya. Hi, good morning. Aalis ka na? Gusto mo munang magkape? Ano nangyari? Kagabi lang binabantaan mo ko. Tapos ngayon bigla kang naging sweet. Tell me, may dual personality disorder ka ba? Hoy, grabe ka sa akin. Inaalok lang naman kitang magkape ah. Pero kung ayaw mo, okay. Sige na, alis na. Bye, ingat. Takang-taka si Sanjo na sinundan ng tingin ng tumalikod na dalaga. Weird. Sumakay na siya ng kanyang kotse at umalis na rin hanggang sa marating niya ang office. Lahat ng masalubong niyang employee ay nagbibigay galang sa kanya. Ngunit may napansin siya. Naririnig niya kasi ang impit na tawanan ng mga ito kapag nakatalikod na siya. Paglingon niya, kaagad namang umiwas ng tingin ng mga ito. Papasok na siya ng office nang masalubong niya ang kanyang assistant na si Jason. Hey, Jason, come here. Bilisan mo. Bakit, sir? May problema ba? May ipapagawa kayo? Look at me. May napapansin ka bang mali sa itsura ko today?
Kaagad naman siyang sinuri ng tingin ng assistant mula ulo hanggang paa. Wala, sir. Okay lang naman ang itsura niyo. Bakit po? Wala naman. Sige, okay na. Thank you. Pagtalikod niya ay tinawag siya ng assistant. Mabilis siya nitong nilapitan at may tinanggal na nakadikit sa likod niya. Kinabahan siya nang mapansing namutla ang assistant. Saka siya napatingin sa hawak nitong malaking papel. Naku, sir. Mukhang may nantrip sa inyo. Ano yan? Halos matumba siya sa kinatatayuan nang mabasa ang katagang, "Wala akong bayag." Sinamaan niya ng tingin si Jason nang mapansing nagpipigil ito ng tawa. Sir. Sige po, magtatrabaho na ako. Nalamuko si Sanjo ang papel at labis na inis ang naramdaman para kay Aya. Ang babaeng yan. Ano bang problema niya? Bakit niya ako pinagtitripan? Sa inis ay tanghali pa lang, umuwi na siya para kumprontahin ang dalaga. Naabutan niya si Aya na kausap ang mami niya. "Hey son, mabuti naman at pinagbigyan mo ako na umuwi ng maaga. Darating kasi ngayon si Denise. I'm sure matutuwa yun." Ma'am, pwede bang iwan niyo muna kami? "Bakit? May nangyari ba?" Kakausapin ko lang si Aya. "Okay, sige. Siya nga pala, Aya. Sarapan mo ang pagluluto dahil darating si Denise at dito siya kakain ng lunch. Nung isang linggo walang kalasa-lasang niluto mo. Ang tanda mo na boba ka pa rin pagdating sa pagluluto. Kapag pumalpak ka, hindi ka kakain. Bakit kasi hindi na lang ikaw magluto kung ganyan ka kareklamador? Total may kamay ka naman. Kaya sige na, ikaw na." Pinanlakihan ng mata si Mrs. Olivia habang gulat na gulat din si Sanjo sa narinig. "Malakas naman ang loob mo na utusan ako? Ang kapal mo! Saan ka kumukuha ng tapang ng loob na sagot-sagutin ako, ha?" "Alam mo, tanda, hindi naman kasi ako katulong dito. Kahit ayaw mo, parte ako ng pamilya. May mana nga ako, di ba? Ibig sabihin, kinikilala ako ng dad ko bilang anak niya. At wala ka nang magagawa ron." Tinawag mo akong tanda? Oh my God! Hindi ako makapaniwala. Narinig mo yun, Sanjo? Hindi niya ako ginalang. Pinahirapan at inalila niyo ako. Tapos gusto mo igalang kita? Wala kang utang na loob. Pinalaki at Mommy, enough. Sige na po. Iwan niyo muna kami. Hindi pa tayo tapos. Kahit ano pang sabihin mo, ampon ka pa rin. Hindi ako papayag na tuluyang humabay ang sungay mo. Habang maaga, puputulin ko na yan. Isang nakakainsultong ngiti ang itinugon ni Yelena bago siya iniwan ng ginang. "Oh, ikaw anong problema mo? Aawayin mo rin ba ako, ha?" "Ay, oo nga pala, alam ko na. Siguro nakita mo na yung dinikit ko sa likod mo?" Tawang-tawa si Yelena kaya hindi kaagad nakaimik si Sanjo. Gulat na gulat siya sa ikinikilos ng dalaga. Gusto niyang isipin na hindi ito si Aya at ibang tao ang kaharap niya. Pero aminado siya na nagugustuhan niya ang personality Nung isang ngayon ng araw babae. lang, tinulak pa kita sa Kalaban pool. at hindi nagpapaati. At umiyak ka lang. Tapos ngayon ang tapang mo na at hindi ka makapagsalita at nakatitig ka lang. Nagagandahan ka sa akin? Sorry, hindi kita type. Ayoko sa lalaking walang bayag. Hey, saan mo ba napulot ang idea na wala akong bayag? Anong karapatan mo na ipahiya ako? Ano bang problema mo? Bakit ko naisip na wala kang bayag? Kasi sa kalalaki mong tao, nagpapahirap ka ng babae. Nagpapahirap? At kailan naman kita pinahirapan? Kahit kailan, hindi ako nakialam sa inyo. Yun na nga eh. Hindi ka nakialam. Nagbulag-bulagan ka lang kasi nga wala kang bayag. Hindi nakaimik si Sanjo. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikitang tapang sa dalaga. After 20 years, ngayon lang ito nagsalita at talagang guilty siya sa mga paratang nito. Pero hindi totoo na mamas boy siya at walang bayag. Wala lang talaga siyang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. "Sanjo! Hi baby, I miss you!" Yumakap si Denise kay Sanjo at hahalik sana sa labi. Ngunit kaagad iniwas si Sanjo ang mukha. "What's wrong? Don't you miss me?" Napatingin si Denise kay Yelena. "Hey Aya, kumusta ka na? Tita told me nakatulong ka na ro dito. So, ikaw ang nagluluto ng food for us?" "OMG, si tita talaga. Minsan na nga lang ako pumunta rito and then she'll let you handle our food. So disappointed." "Huwag kang mag-alala dahil masarap ako magluto. Parang ako lang. Hindi gaya mo, halatang hindi ka masarap." Kaagad na pawi ang mapang-insultong ngiti ni Denise. "Excuse me? Anong sabi mo?
Ako, hindi masarap? Tama ka nang narinig. Bakit ko nasabi? Kanina nung ikikis mo itong si Sanjo, kitang-kita ko na umiwas siya. Ibig sabihin hindi kanya gusto. Dahil hindi ka masarap. Halos hindi maipinta ang mukha ni Denise habang pinamumulahan ng mukha. Si Sanjo naman ay halatang pinipigil ang mapangiti. Baliw ka ba? Teka, ang lakas naman ng loob mo na insultuhin ako. Ano? Tinulak mo ako sa pool? Oo, huwag mo sabihing nakalimutan mo na kaagad. Sayang nga eh. Hindi pa nabagok yung ulo mo. Eh di sana hindi ko na nakikita yung pagmumukha mo ngayon. Bago pa tuluyang mag-init ang pagtatalo ng dalawa, pinigilan na ito ni Sanjo. Kitang-kita ang pamumula ng mukha ni Yelena na parang sasabog na ito. Ngayon lang nakita ni Sanjo na ganoon magtimpi ng galit ang dalaga. Tama na, huwag kayong mag-away sa harapan ko. Denise, let's go. Hindi ako makapaniwala. There's something about her. Parang hindi siya si Aya. Napansin mo rin ba? I'm sure napuno na siya sa inyo. Kaya natuto na siyang lumaban. Wait, bakit parang kinakampihan mo siya? Akala mo hindi ko nakita na tumawa ka nung sinabi niya na hindi ako masarap? Let me clear it to you, Denise. Kahit kailan, wala akong kinampihan sa inyo. But doesn't mean na sang-ayon ako sa ginagawa niyo sa kanya. And I guess I was really wrong. Dapat pala noon pa man nakialam na ako. Eh di sana peaceful ang isip ko ngayon. What do you mean? So you're in her side na ngayon? Tama ba ako ng hinala? May gusto ka kay Aya? What? Are you serious? Shit, I can't believe this. Tama ng usapang to. Bakit? Pwede naman yun kasi hindi naman kayo magkadugo. Siya bang reason kung bakit ayaw mo makipagbalikan sa akin? Wala akong gusto sa kanya, okay? Kilabutan ka nga sa mga pinagsasabi mo. Kahit ampun lang siya, nagkasama pa rin kami ng matagal kaya parang magkapatid na rin kami. I just want to make things clear. So, kailan natin pag-uusapan ng tungkol sa atin? Wala nang tungkol sa atin at matagal ko nang nilinaw sa'yo yan. Tila ibig maiyak ni Denise ng mga oras na yon. Tama na muna yung makabagbag damdamin yung usapan. Kakain na tayo. Bit-bit ni Yelena ang ulam na niluto nito, kaya amoy na amoy ni Sanjo ang nakakatakam na putahe. Padabog namang naglakad si Denise at iniwan sila. Kailan ka pa natutong magluto? Dati, hotdog lang nasusunog mo pa. Hindi ba pwedeng mag-aral para matuto? Manood ka lang sa internet, ilang minuto lang marunong ka na. Nauna nang naglakad patungong dining room si Yelena, kaya sumunod na rin siya. Naabutan nila na naroon na ang lahat. Bakit bang tagal mo? Kahit kailan talaga napakakupad mo? Gusto niya yata na hindi naman kumain, mommy. Sulit naman ang paghihintay niyo dahil napakasarap ng hinanda kong ulam para sa inyo. Inoko pa ni Yelena ang bakanting silya. Anong ginagawa mo? Sino may sabing pwede kong sumabay kumain sa amin? Hindi ka pwedeng sumabay. Doon ka sa kusina. Pagkatapos ko kayong ipaghanda ng napakasarap na ulam, itataboy niyo ako. Nag-effort pa naman ako para mag-enjoy kayo. Pagbigyan niyo muna ako na makasabay sa inyo, kahit ngayon lang, okay? Ngiting-ngiti si Yelena na tila may kalokohan itong ginawa. Hindi na tumutol ang mga ito dahil natakam na sa mabangong putahe na niluto ni Yelena at nagsimulang maglagay ng pagkain sa kani-kanilang mga plato. Napansin ni Sanjo na malapad ang ngiti ng babae, kaya kinabahan siya na baka may nilagay ito sa pagkain nila. Ang masama, baka lason pa ang nilagay nito. Hindi yun malabo dahil ibang Aya ang kaharap nila. Napalunok siya nang makitang nag-umpisa ng kumain ng tatlo. Ngunit ilang saglit lang ay naghuhumiyaw na rin, kaya hagalpak ang tawa ni Aya. Sobrang anghang! Tubig! Tubig? Marami dun sa kusina. Dali, takbo na kayo! Hindi na nakasagot ang mga ito at nag-unahan na sa pagtayo para kumuha ng tubig. Napatda naman sa pagkakaupo si Sanjo habang pinapanood si Yelena na parang naluloka na sa kakatawa at may pahampas-hampas pa sa lamesa. Pakiramdam niya ay gusto niya nang matakot sa dalaga, ngunit nakahinga rin ng maluwag dahil hindi lason ang nilagay nito. Nakita mo yung tatlong bruha na yon? Ang tatapang tapos sili lang pala ang katapat. Napabuga ng hangin si Sanjo at tinahid ang pawis sa noo, saka napailing-iling na lang. Mukhang nababaliw na talaga ang kanilang kapatid na ampon. Isa-isa na silang pinaghihigantihan nito.
dahil sa masamang ginawa nila rito. Baliw ka talaga. Baliw na talaga ako. Dapat lang naman sa kanila yon dahil yung mga bibig nila ang sasama ng mga lumalabas. Sayang nga eh, at hindi ka nakatikim ng special adobo ko. Ano bang plano mo? Alam mo, hindi na kita kilala. Hindi na ikaw ang dating Aya na mahinhin, tahimik at hindi marunong manakit. Ibang tao ka na. Tama ka. Hindi na ako ang dating Aya na iyakin na kaya niyong apak-apakan lang. Napansin ni Sanjo na umiwas ito ng tingin nang titigan niya. Galit na galit ang tatlo nang bumalik at sinugod ang dalaga. Ngunit natigil rin nang dumating ang abogado ng pamilya na si Mr. Santos. Mr. Santos, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? May ilang bagay lang ako na gustong i-discuss. Hi, Aya. Kumusta ka na? Tipid ng ngiti lang ang iginanti ni Yelena sa matanda. Of course, attorney, okay lang si Aya. Eto nga at nagkakasiyahan kami. Kain tayo? Oo nga, attorney. Busog lang siya kaya hindi nagsasalita. Love na love kaya namin siya. 'Di ba, sis? Inakbayan ni Dara si Yelena. I'm sorry, Iha. Kung ngayon lang ako napadalaw. Ang dami ko kasing inasikaso. Okay lang po, attorney. Nako, mukhang nagtatampo nga sa akin ang inaanak ko. Bigla ay tila natulo sa pagkakatayo si Yelena at kaagad na lumapit at nag-bless sa matanda. Pasensya ka na, Ninong. Medyo lutang lang ako. Ganun po talaga siguro kapag nalilipasan ng gutom. Pinandilatan ito ng mata ni Mrs. Olivia na parang binabalaan ito na manahimik. Nalilipasan ka ng gutom? Hindi lang po yun. Sinubsob pa nila ako sa inodoro at tinulak sa pool. Kaya medyo parang nalilito pa ako sa mga bagay-bagay. Alam niyo na, mental block ganon. Ang ibig niyang sabihin, attorney, nasubsob siya kasi nadulas? Medyo may pagkaengot kasi kung kumilos ang isang yan. At yung pagkakahulog niya sa pool, naitulak siya nitong si Denise kasi naghaharutan sila. Alam mo na, mga kabataan ngayon, ganun sila ka-close. Opo, tama po si Mami, attorney. Niyaya ni Mr. Santos si Elena para makipag-usap. Paano niyan, Mami? Muntik niya na tayong isumbong kanina. Baka magulat na lang tayo. Wala na pala akong makukuhang mana mula kay Dad. Huwag kang mag-alala, dahil hindi ako papayag. Pero yun ang nasa will and testament ni Dad, na kapag sinaktan natin siya, lahat ng mana natin sa kanya mapupunta. Sana, noon niyo pa naisip yan. Well, let's see kung magsusumbong nga siya. I'm sure wala siyang lakas ng loob, kaya don't worry, tita. Samantala, nabuhayan naman ng loob si Yelena dahil may kakampi pala si Aya. Nalaman niya na ayon sa last will and testament ng matanda, kapag nakaranas ng pang-aabuso si Aya, kukunin ng mana at ililipat sa pangalan nito. Hindi niya iyon mapaniwalaan kung bakit magagawa ng isang ama na bawiin ang binigay na mana sa isang tunay na anak para lang sa isang ampon. Kung ganoon ay talagang napakabait ni Aya dahil hindi nito nagawang magsumbong sa ninong nito. Inaalala pa rin ng kakambal ang kalagayan ng tunay na pamilya kaysa sa sarili. Sinasaktan ka ba nila rito? Sabihin mo sa akin. Umiling si Yelena. Alam niyang ganoon din ang gagawin ng kakambal. Nang matapos ang pag-uusap, umalis na rin ang abogado. Kaagad naman siyang hinarap ng apat at tinanong. Anong sinabi sa'yo ng matandang yon, ha? May nalaman lang naman akong isang nakakagulat na revelasyon. May kasunduan pala sila ni Daddy na kapag sinaktan niyo ako, mapupunta lahat sa akin ng mga kayamanan niyo. Nagkatinginan ng mag-ina at bakas ang pagkabahala. So what? Magsusumbong ka, ha? Kapag hinamon niyo ako, baka bigla akong madulas. Kayo rin. Close pa naman kami ni Ninong attorney ko. Isang tawag ko lang. Tcharan! Sa isang iglap, mawawalan na agad kayo ng mana. Huwag kayong matakot, tita. Ampun lang siya, kaya kayo pa rin ang mas may karapatan. Huwag niyong hayaan na takutin niya kayo sa sarili niyong pamamahay. Shut up, Denise. Pwede ba? Usapang pamilya to kaya wala kang kinalaman. Natahimik naman si Denise na tila napahiya. Anong gusto mo? Tell us. Kuya, bakit ka makikipagsunduri yan? Dara, gusto mo bang mapunta sa kanya ang yate? Isang unit ng condominium. Maging ang lahat ng pera mo. Nanlaki naman ang mata ni Dara at napailing-iling. Then you shut up. Okay, Aya. Magsalita ka na.
Anong gusto mo para hindi mo sila isumbong? Simple lang. Gusto kong mag-sorry sila. At habang ginagawa nila yon, nakaluhod sila at nagmamakaawa. Maging si Sanjo ay napaawang ang bibig dahil sa narinig. No way! Hinding-hindi ako magmamakaawa sa isang ampon. Kulang pang pagluhod niyo at paghingi ng tawad sa dami ng masamang bagay na ginawa niyo sa akin. Pasalamat nga kayo at hindi agad ako nagsumbong. Pero kung ayaw niyo, madali naman akong kausap. Mapupunta lang naman sa akin ang bahay na to at anumang oras, pwede ko kayong palayasin. Ano, luluhod ba kayo at hihingi ng tawad o hindi? Nagsimula na siyang mag-type ng numero ng abogado. Wait! Teka lang! Luluhod na kayong dalawa? Marahang lumuhod ang dalawa at humingi ng tawad. Teka lang! Kukuhanan ko kayo ng litrato para naman may remembrance ako. Sunod-sunod na napamura si Denise habang hindi rin makapaniwala si Sanjo sa nakikita. Isang bagay pa pala. Di ba ginawa niyo akong katulong? Pwes, mula ngayon, kayo na ang gagawin kong katulong. Pero huwag kayong mag-alala. Isang buwan lang naman. Gusto ko lang maranasan yung hirap na pinaranas niyo sa akin. Agree ba kayo? Mangiyak-ngiyak naman na tumangu-tango ang dalawa. Umpisahan niyo na. Kayo na ang magligpit ng pinagkainan niyo. Bye! Pagtalikod ni Yelena, halos sumabog sa galit ang ginang para itong aatakihin sa puso. Oh my God! I can't take this anymore! Paano niya ako nagawang pagbantaan sa sarili kong pamamahay? Nakakainis, Mommy. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob? Bakit bang tapang-tapang niya na ngayon? Ibang-iba na siya. Sanjo, what do you think? Papayagan mo bang isang ampon na takutin lang kayo? Hindi umimik si Sanjo at umalis para puntahan ng dalaga. Kinatok nito si Yelena sa silid. Ano na naman ang gusto mo? Masaya ka na ba sa ginawa mo sa mami at sa kapatid ko? Anong balak mo sa akin? Anong klaseng paghihiganti ang gagawin mo sa akin? Ang gusto ko, huwag ka makialam sa gagawin ko sa kanila. Parang kagaya lang ng dati, nung pinagmamalupitan nila ako. Ang gusto ko, manood ka lang. Ah, so gumaganti ka pala. Naghihiganti ka sa amin. Ay, ngayon mo lang nahalata? Ang slow mo pala. Sige na, ayaw na kitang kausap. Gusto kong magpahinga. Kaagad niya nang sinara ang pinto at naupo sa kama at kinuha ang litrato ng kakambal. Naipaghiganti na kita, Aya. Ilang araw pa lang ako rito, pero napaluhod ko na kaagad sila. Kung nasan ka man, sana bumalik ka na para makauwi na tayo sa atin. Maraming araw pa ang lumipas, tuluyan na ngang nabaliktad ang sitwasyon nila. Ginawa niyang utusan ng mag-ina na hindi magawang makaangal. At si Sanjo, gaya pa rin ng dati, walang pakialam. Ngunit napapansin niya ang makahulugang tingin nito na tila binabantayan ang kilos niya. Bahagya siyang kinabahan na baka nakakahalata na ito na hindi nga siya si Aya. Isang araw, nagulat siya nang ayain siya nitong kumain. Nagluto ang binata ng merienda para sa kanilang dalawa. Niyayaya mo akong magmerienda? Bakit? Anong meron? Wala. Gusto ko lang kumain na kasama ka. Bakit hindi si Denise ang yayain mo? Siyang dinidate mo, di ba? Nagulat siya nang hawakan ni Sanjo ang kamay niya at hilahin palabas ng garden. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang tumutol. Ramdam pa niya ang panlalamig ng kamay niya. Paano mo naisip na dinidate ko si Denise? She's not my type. Hindi ko ugaling balikan ng mga naging ex ko na. Kain na. Favorite mo tong lasagna, di ba? Sinalinan siya ni Sanjo ng lasagna sa plato niya. Anong sinasabi mong paborito? Ngayon ko nga lang natikman to. Ano bang lasa nito? Natigilan si Sanjo at napatitig sa kanya, habang siya naman ay inumpisahan ng lantakan ng lasagna. Ang sarap naman ito. Seryoso ka ba sa sinabi mo na ngayon ka lang nakatikim ng lasagna? Oo, at ang sarap pala ah. Ayos! Dahil dyan, ceasefire muna tayo. Kumain ka lang ng kumain. Marami pa sa kusina. Napansin ni Yelena na pinapanood lang siya ni Sanjo. Bakit hindi ka kumakain? Ang sarap kaya. Kain na! Sinubuan niya si Sanjo na noong una ay tumanggi pa. Ngunit kalaunan, ngumanga na rin. Sus, kunwari ka pa na ayaw mo.
Niyayayaya mo ko tapos panonoorin mo lang pala akong kumain? Ngumiti si Sanjo sa kanya at sinabayan na siya sa pagkain. Uy, marunong ka palang ngumiti. Isang ngiti pa nga. Hoy, may bayad ng susunod ng ngiti ko. Habang kumakain, nauwi sa magandang kwentuhan ng pag-uusap nila. Hindi na naalis ang ngiti ni Yelena sa labi habang nakatitig kay Sanjo na madaldal naman pala. Bago sila naghiwalay, may tinanong muna si Sanjo sa kanya. Yung necklace na binigay ni Daddy na may heart-shaped pendant. Nasa na yun? Hindi ko kasi nakikita na sinusuot mo. That necklace is very special for Dad dahil minana niya pa yun sa grand-grandma niya. At tayong dalawa lang ang binigyan niya ng ganun. Nako, naiwaglit ko yata. Hahanapin ko na lang mamaya. Nandyan lang naman yun. Talaga? Sigurado ka? Oo naman. Basta hahanapin ko yun. Hindi ko naman pwedeng iwala na lang basta ang bigay sa atin ni Dad. Daddy bang sinabi mo? Oo. Ano ka ba? Si Daddy ang nagbigay sa atin nun, di ba? Bigla ay kinabahan si Yelena sa kakaibang titig sa kanya ni Sanjo. At dahil doon, nagpasya na siyang pumasok sa loob ng kanyang silid. May nasabi ba akong mali? Bakit ka na siya kumakatitig? Pinag-isipan niyang mabuti kung kailangan niya pa bang manatili roon. Naiganti niya na si Aya. Kung aalis siya, paano pa niya makikita ang kakambal? Umaasa pa rin siya na isang araw, babalik na rin si Aya at sabay silang babalik sa kanilang tunay na tahanan, sa piling ng kanilang mahal na ina. Ngunit habang nananatili siya sa mansyon, unti-unti niya namang nararamdaman ang paglambot ng puso niya kay Sanjo. Madalas na kasi siyang ipagtanggol ng binata mula sa mami at kapatid nito. Maging kay Denise ay naipagtatanggol na rin siya ng binata. Minsan, gabi na sila nakauwi dahil sinama siya ng lalaki sa office nito. Nag-enjoy ka ba? Yung mga tinuro ko sa'yo kanina sa office, dapat pag-aralan mo yun ah. Malay mo naman someday, ikaw nang makakatulong ko to manage the company. Bukas, isasama kita ulit. Ha? Niwala ngang pumasok sa utak ko kanina eh. Napaka-boring pala ng trabaho mo. Biruin mo, halos maghapon kang nakaharap sa laptop mo. Nakakaantok. Parang trabahong tamad. Natigil sila sa pag-uusap nang makitang naghihintay pala sa may sala ang mommy at kapatid ni Sanjo. Ano to kuya? So close na kayo? Palagi mo siyang pinagtatanggol sa amin ni mami tapos may bala ka pa na ipamanage siya sa kumpanya? Tinatraidor mo na kami ah? Okay, sige bukas na bukas din. Sumama ka sa akin at ikaw naman ang tuturuan ko. Para naman kahit papano makatulong ka at hindi lang puro gastos ang iniisip mo. No! Ayoko nga! Nandiyan ka naman. Ikaw na lang. Napabuga naman ng hangin si Sanjo. Bakit ganon? Parang mas pinapaboran mo pa ang ampon kesa sa tunay mong kapatid. Para kang daddy mo. Mas favorite niyo ang Aya na yan. Hindi ka naman dati ganyan. Bakit bigla mo na lang siyang kinakampihan? Okay, tama na. Inaantok na ako. Kayo na lang mag-usap, okay? Bye! Good night! Inis na naiwan ang mag-ina. Gusto mang sakta ng dalawa si Yelena. Hindi naman po pwede dahil sa takot nila. Nakakainis! Bakit ba ang dami niyang kakampi? May daddy na siya, may ninong pa, tapos ngayon may kuya na siya? Nakakagigil! Padabog na tumalikod si Dara, kasunod ang galit na galit ding si Mrs. Olivia. Nagpa siya na si Sanjo na pumasok sa kanyang silid. Nagsali ng alak sa glass wine. Sa kanya iyon nilagok. Ano ba tong ginagawa ko? Alam ko ng lahat, pero bakit hindi ko siya magawang kumprontahin? Shit! I hate this feeling. Hindi pwede. Nalamukos ni Sanjo ang mukha. Litong-lito na siya sa nararamdaman para sa babaeng nagpapanggap bilang Aya. Alam niya ng totoo. Nakumpirma niya iyon sa maraming beses. Una, nang hindi kaagad nito nakilala ang ninong nito na si Mr. Santos. Nagduda na siya noon kaya nagsuri pa siya at pinag-aralan ng kilos at pananalita ng dalaga. Pinagluluto niya pa ito ng lasagna na madalas kainin ni Aya kasama ang dad niya. Ngunit ayon sa babae, hindi pa nito ito natitikman. Nagpatuloy pa siya sa pagsusuri na kahit ang isang necklace ay ginawa niya rin ng kwento. Kung sino man ang babaeng kasama nila ngayon, hindi niya alam. Pero isa lang ang natitiyak niya, hindi ito si Aya.
Pero sa halip na kumprontahin ng babae, tila nag-enjoy pa siya nakasama ito at dumating sa point na natakot siya na kapag ginawa niya yon, umalis ito sa kanila na ayaw niyang mangyari. Sobrang awkward na magkagusto ko sa babaeng kamukhang kamukha ni Aya. Isang araw, maaga siyang umuwi galing sa office. Naabutan niya si Yelena na nasa sala. Hey, nagmerienda ka na. I have something for you. And finally, nakabili na rin ako nito. Actually, pinagtanong-tanong ko ito sa office. And surprisingly, meron palang marunong gumawa nito. Nilabas ni Sanjo sa paper bag ang isang paper plate na may lamang biko. You want rice cake, di ba? Sabi mo, favorite mo to. Busog pa ako. Ikaw na lang ang kumain. Tatalikod na sana siya nang hawakan siya nito sa kamay. Wait, anong problema? May nangyari ba? Inaway ka na naman ba ni mami at ng sister ko? Hindi. Busog lang talaga ako. Isa pa, marami akong ginawa kanina kaya napagod ako. Binawi ni Yelena ang kamay at iniwan na si Sanjo. Labis ang pagtataka niya kung bakit tila iniiwasan siya ng dalaga. Mabigat ang loob na nagkulong si Yelena sa kanyang kwarto. Iiwasan na niya ang binata bago pa lumalim ang nararamdaman niya para dito. Okay na to. Dapat ngayon palang matigil na tong kahibangan ko. Sa huli, ako lang din naman ang masasaktan. Ilang saglit pa ay may narinig siyang katok sa pinto at sinundan iyon ang pagtawag ni Sanjo sa pangalan niya. Ay, bakit bang kulit niya? Nagpatuloy pa rin sa pagkatok si Sanjo kaya pinagbuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Sanjo. Bakit ba? Hindi ka ba makaintindi? Ayoko ngang kumain ng biko, di ba? Ano bang problema? Bakit pa biglang ang sungit mo na ngayon? Nung mga nakaraang araw okay naman tayo. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Bakit ngayon lang? Nung mga panahong kinailangan ko ang tulong mo, wala ka. Bakit ngayon ka lang nagkaroon ng pakialam sa akin? Hindi nakasagot si Sanjo kaya muli niyang isinara ang pinto. Naiinis siya sa sarili kung bakit bigla siyang naging marupok pagdating kay Sanjo. Gusto niya lang maghiganti, ngunit nahulog siya sa binata. Isang araw, dumating ang pinangangambahan niya. Nasa gilid siya ng pool at tinatampisaw ang paa nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses na tumawag ng kaniyang pangalan. Paglingon niya, nanlaki ang mata niya nang makita ang kaniyang tiyo Manso na nasa labas ng gate. Nandito ka lang pala. Anong ginagawa mo rito sa bahay na to, ha? Nanigas siya at hindi nakaimik, lalo na nang biglang dumating si Sanjo at ito ang humarap sa tsuhin niya. Sino ka? Anong kailangan mo? Yang babae. Pamangkin ko kasi yan at gusto ko na siyang kunin. Yelena, halika na. Hinahanap ka na ng nanay mo. Napailing-iling si Yelena bilang pagtutol. Hindi niya rin nakitaan ng pagkagulat si Sanjo na noon ay pinapaalis pa ang kanyang tsuhin. Magnanakaw ang babaeng yan kaya paalisin niyo yan. Ano bang sinasabi mo? Kapatid ko si Aya. Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis, umalis ka na. Ikaw si Aya? Ako ang tiyo Manso mo. Baka naman pwedeng bigyan mo ako ng pera. Total, mayaman ka naman daw eh. Hindi ka talaga aalis. Tatawag ako ng security. Lumarawan naman ang pagkabahala sa mukha ng kaniyang tiyong Manso at mabilis na umalis. Nakahinga siya ng maluwag at kaagad na umiwas ng tingin kay Sanjo na noon ay papalapit sa kaniya. Mabuti na lang at dumating ako. What if si Mami o si Dara nakakita? Mukhang maswerte ka pa rin. Yelena. Napatingin siya kay Sanjo. Anong tinawag mo sa akin? Ikaw si Yelena, di ba? May kakambal pala si Aya. Naintindihan ko na. Anong sinasabi mo? Alam ko na noon pa na hindi ikaw si Aya. Maraming beses kong nahalata yun. Nung una medyo naguluhan ako. Pero ngayon sigurado na ako. At wag mo nang subukang magkaila. Gustong matumba ni Yelena sa kinatatayuan, pero pinilit niyang lakasan ng loob. Matagal mo na palang alam, pero bakit ngayon mo lang sinabi? Tama ka. Sige, aamin na ako. Ako ang kakambal ni Aya. Lumungos ako dito sa Maynila para sunduin ang kakambal ko kasi nalaman ko na inaapi niyo siya. Kaya lang pagpunta ko rito, wala na siya.
Sa tingin ko naglaya si Aya dahil hindi niya na matiis ang mga ginagawa niyo sa kanya. Nagpasya ako na manatili muna rito sa pagbabakasakali na dumating siya. At habang hinihintay ko ang kakambal ko, naghihiganti ako sa inyo. Ang bait ni Lord sa akin kasi nagtagumpay ako. Nagawa kong paluhurin ng mami at kapatid mong demonyita. Humugot ng malalim na paghinga si Sanjo at napayuko. Halatang guilty ang binata sa mga sinabi niya. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit hindi mo ako kinumpronta? Noon pa, gayong nakahalata ka na pala. Kapag ginawa ko yun, hindi maganda ang may dudulot dun sa'yo. Kilala ko si Mommy. Pwede kanyang ipakulong at yun ang ayaw kong mangyari sa'yo. Ewan ko. Hindi ko alam pero ayaw akong umalis ka. Ayaw mo akong umalis? Bakit? Buong kasabi kang hinintay ni Yelena ang isasagot ni Sanjo. Pakiramdam ko kasi. Gusto na kita. Sinubukan kong makipaglapit sa'yo para malaman ng totoo. Pero hindi ko akalain na mahuhulog ako sa'yo. Natulala si Yelena dahil pareho pala sila ng nararamdaman ng binata. Umiwas siya ng tingin at napayuko. Pero sa tingin ko, ang dapat muna nating problemahin sa ngayon ay si Aya dahil nawawala siya. Oo, tama ka. Mag-iisang buwan na siyang nawawala. Natatakot ako na baka napano ng kakambal ko. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Magbabayad ako ng tao para ipahanap siya. Kung noon wala akong ginawa, ngayon susubukan kong bumawi. I'm sorry, Yelena. Kung hindi ko na ipagtanggol mo lang ang kakambal mo noon. Siguro dahil wala lang talaga akong pakialam sa mga nangyayari sa paligid ko. O baka naiinggit ako sa kanya dahil kahit ampun siya, mahal na mahal siya ni Dad. I'm really sorry. Tumango-tango naman si Yelena at ngumiti. Hinawakan ang kamay ng binata. Okay na. Malaking bagay na sa akin na tutulungan mo ko na hanapin siya. Para sa akin, nakabawi ka na. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Maliban sa inupahan nilang tao para hanapin si Aya, pumunta rin sila sa lansangan para magtanong-tanong. Halos ikutin nila ang buong kamay nilaan para lang makita si Aya. Nang makaramdam ng pagod, pumasok sila sa isang coffee shop. Salamat ah. Kahit napaka-imposible ng ginagawa natin, hindi ka pa rin napapagod na tulungan ako. Wala yun. Kulang pa itong mga ginagawa ko para makabawi sa kanya. Gustong gusto ko na siyang makita para makahingi ng sorry. Sigurado ako na mapapatawad ka niya dahil napakabait ni Aya. Siya nga pala. Kailan ka nga pala nag-umpisa na pagdudahan ako? Ang galing mo roon ah. Naisip mo kaagad na hindi ako si Aya. Actually, unang dating mo pa lang, napansin ko na may kakaiba sa'yo dahil napakalayo ng ugali mo kay Aya. And then, hindi mo kaagad nakilala si attorney. Next, sinabi mo na hindi ka pa nakakatikim ng lasagna, which is sobrang paborito yun ni Aya. Grabe, nagmukha na pala akong katawa-tawa sa harapan mo. At yung tungkol sa necklace, ang totoo, gawa-gawa ko lang yun. Ha? Alam mo bang halos baliktarin ko na yung kwarto para lang makita yung necklace sa sinasabi mo? Nakakainis ka talaga. Tawang-tawa naman si Sanjo at nag-peace sign pa sa kanya. At least, nakaganti na ako sa ginawa mo sa akin. Remember? Siya naman ang natawa nang maalala rin ang ginawa kay Sanjo nang lagyan niya ng papel ang likuran nito. All my life, noon lang ako napahiya ng sobra na parang ayoko nang pumasok pa sa office. Si Yelena naman ang nag-peace sign. Sorry na. It's okay. Kalimutan na natin yun. Ngumiti si Sanjo sa kanya, isang ngiti na nagdulot sa kanya ng iba yung kilig. Kinagabihan, nang makauwi sila ay isang malaking problema ang sumalubong sa kanila. Dumating na naman kasi ang kanyang tiyo Mancio at kausap nito sina Mrs. Olivia at Dara. Alam na ng mga ito ang totoo na hindi siya si Aya at ang tiyuhin niya na maganda pa ang ngiti na mukhang nakatanggap ng malaking pera mula sa ginang. Walang yakang babae ka? Hindi ikaw si Aya. Impostor ka. Lumayas ka rito kung ayaw mong ipapulis kita. Mommy, wait lang. Pag-usapan muna natin to. Hindi niyo siya pwedeng paalisin dahil hinahanap pa namin si Aya. My gosh, kuya. Alam mo na ang totoo? Kailan ko lang din nalaman ng totoo na hindi siya si Aya. Bakit hindi mo pinaalam? Pinanood mo lang kami habang pinapahirapan ng impostor na yan? Dapat lang yun sa inyo dahil pinahirapan niyo rin ang kakambal ko. Pasalamat kayo dahil laging mabait pa ako.
Lumayas ka rito. Wala kang karapatan dito sa bahay dahil hindi ikaw si Aya. At sana nga hindi na makabalik pa rito ang boba mong kapatid. Hinawakan siya ng kanyang tsuhin. Halika na. Umuwi na tayo, Yelena. Hinihintay na tayo ng nanay mo. Kawawa naman siya dahil mag-isa lang siya roon. Hinawakan siya sa kamay ni Sanjo. Ngunit kaagad na lumapit si Denise at hinila naman ang binata. Sanjo, let her go. Hayaan mo na siya. Ano kuya, mas pipiliin mo ba siya kaysa sa aming pamilya mo? Niloko niya tayo. Nagtagumpay naman si Denise na paghiwalayan ng dalawa. Hanggang sa hilahin na rin si Yelena ng kaniyang tsuhin. Please, Sanjo, ituloy mo sanang paghanap mo sa kapatid ko. Oh, pangako. Hahanapin ko siya. Hanggang sa tuluyan ang mawala sa paningin niya si Sanjo. Ilang saglit, sakay na sila ng taxi ng kaniyang tsuhin. Abala ito sa pagbibilang ng natanggap na pera habang malapad ang ngiti. Ayos. Swerte ko talaga. Paldong-paldo. Dinukot nito ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Boss, parating na kami. Kasama ko na siya. Pakihanda na lang yung pambayad Napatiimbagang si Yelena. Tama siya ng hinala na may balak ngang masama ang tsuhin sa kanya. Hindi siya papayag kaya kailangan niyang makatakas. Nang huminto ang kotse dahil sa traffic, sinamantala niya ang pagkakataon para makatakas. Bago buksan ang pinto ng taxi, hinablot niya muna ang pera sa kamay ng tsuhin, saka kumaripas ng takbo. Hoy! Yelena, bumalik ka rito! Twisit ka talaga! Ibalik mo yung pera ko! Naghabulan sila sa gitna ng kalsada, hanggang sa narinig niya na lang ang malakas na kalubog at hiyawan ng mga tao. Nabundol ng kotse ang kanyang tiyo Manso. Wala man lang siyang naramdamang awa para dito. Ni hindi niya ito nilapitan at nagpa siya ng umalis. Hindi siya bumalik sa mansyon at dumiretso na sa kanilang probinsya. Humingi siya ng tawad sa nanay niya dahil hindi niya naibalik si Aya. Buo ang tiwala niya kay Sanjo na tutupad ito sa pangako na hahanapin si Aya. At balang araw, magkikita rin sila ulit. Ilang araw ang lumipas, sinubukan ni Yelena na kontakin sa social media si Sanjo para sana makibalita. Isa pa ay miss na niya ito. Nang makita niyang account ng binata, hindi niya inaasahan ang nakapost na nakatag sa account nito. Ikakasal na ito kay Denise. Ikakasal? Paano nangyari yun? Akala ko ba hindi niya ugali balikan ng ex niya? Inis na inis siya kay Sanjo. Sa halip kasi na asikasuhin ng paghahanap kay Aya, iba palang inaasikaso nito. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan. Ang totoo, nasaktan siya dahil mahal niya na si Sanjo. Inasahan niya na pagkatapos ng paghahanap nila kay Aya, ay ang isa't isa naman ang pagtutuunan nila ng oras dahil umamin na ito ng feelings sa kanya. Ngunit mali pala siya. Hindi pala seryoso ang binata sa pag-amin nito ng feelings sa kanya. Samantala, hindi naman inaasahan ni Sanjo na makakatanggap ng magandang balita mula sa taong binayaran niya para hanapin si Aya. Ayon dito, nasa isang home for the aged ang dalaga at nagtatrabaho bilang staff. Pinuntahan niya ang dalaga at sinurpresa ito nang makita siya. Thank God! Finally, nakita na kita. Ang tagal ka naming hinanap ng kakambal mong si Yelena. Anong sabi mo? Si Yelena? Paano kayo nagkakilala? Baka sa mukha ni Aya ang labis na kalutuhan, kaya kinuwento ni Sanjo ang buong pangyayari. Hindi ako makapaniwala na nagawa yung lahat ng kakambal ko. Talagang mahal na mahal niya ako. Can you do me a favor, Aya? Sige, anong pabar yun? Gusto kong sumama pa uwi sa probinsya niyo. Gusto kong makita si Yelena. Ang totoo niyan, mahal ko ng kakambal mo. Totoo ba yan? Wow, hindi ako makapaniwala. So, magiging bayaw na kapatid na kita? Parang gano'n na nga. Sumama si Sanjo sa probinsya, kaya muli niyang nakita si Yelena. Naging madrama ang tagpong yun para sa mag-iina at abot-abot ang pasasalamat ng nanay ni Yelena kay Sanjo. Habang halata ang tila pag-iwas ng dalaga sa kanya, nang magkaroon ng pagkakataon ay kinausap niya si Yelena. Parang hindi ka naman masaya na nagkita ulit tayo. Masaya ako at sobrang nagpapasalamat dahil ibinalik mo si Aya sa amin.
Thank you lang ba ang price ko? Ang hirap kaya ng ginawa ko. I expect more from you, Yelena. Bakit? Ano bang gusto mo? Pera? Sorry, wala ako nun. Umuwi ka na. Wait, galit ka ba? Anong ginawa ko? Kung tungkol to dun sa nangyari nung huli tayong magkita, na hinayaan kitang makuha ka ng tsuhin mo, I'm sorry. I promise this time, hindi na kita papakawalan. Sira ka ba? Hindi mo ako pakakawalan? Ikakasal ka na nga kay Dennis, di ba? Nakakainis ka. Umamin ka ng feelings mo sa akin, pero magpapakasal ka na pala. Pinaasa mo lang ako. Ako? Ikakasal? Of course not. Kanino mo naman nalaman na ikakasal na ako? Pero nakita ko na nakatag sa account mo. Ikakasal ka na kay Denise. I'm sure. Gawa-gawa niya lang yun dahil gusto niyang makipagbalikan sa akin. Pero ayoko na sa kanya. May ibang babae na akong nagugustuhan. At ikaw yon. Mahal kita, Yelena. Labis ang tuwa ni Yelena. Parang gusto niyang mangiyak. Kahit hinawakan ni Sanjo ang kamay niya at hinagkan. Kung meron man akong gustong pakasalan, ikaw yun, Yelena. Lo, ang bilis mo ah. Hindi mo pa nga ako tinatanong kung mahal din kita eh. Tanungin mo kaya ako kung may feelings din ba ako sa'yo. Mahalay mo wala. Lumarawan ng pagkabahala sa mukha ni Sanjo. Biro lang. Siyempre mahal din kita at magpapakasal ako sa'yo kahit saang simbahan. Napangiti si Sanjo at niyakap siya. Masaya ako na marinig na mahal mo rin ako. I promise, hindi ka magsisisi. I love you. Mahal na mahal din kita, Sanjo. Naging masaya ang kanilang relasyon. At kalaunan nga ay nagpasya silang magpakasal at nagkaroon pa sila ng anak. Dumating din ang panahon na nagkapatawaran sila ng pamilya ni Sanjo at tinanggap ang isa't isa. Wakas.